Related to dun sa pagkaka-aresto ni Canada. Canada has been arrested. Di ba kahapon? Oo, nahuli kasi. Nahuli kasi si Pauline Canada 'yun, di ba? Si Pauline Canada. Isa sa mga tao ni Kibulok. Nahuli dahil sa 1 million pesos. May nanalo na. Congratulations! So, yun na nga. May isa nang nahuli. Oo, dahil nga dun sa bounty. Oo. Nahuli na si Pauline Canada. Ayan, si Pauline Canada, one of the 5 accused of Kibuloy, was presented to the public kanina ni Secretary Abalos. Ayan. An anonymous caller last July 9 informed the Davao City Police of the whereabouts of Canada. So, ibig sabihin mga kotsero, ulitin ko lang, matagal na nating sinasabi to na dapat merong bounty. Kasi, wala hong Pilipino na nasa matinong kaisipan na isusugal ang kanyang buhay sa wala. Oo. So, ayan na nga, buti na lang siguro may nakarinig ng video natin. Sana. Syempre, take credit naman ako. Hindi naman sa ganun. But anyway, so ayun na nga. And nung naglabas ng mga ganito, mga bounty, may naisa ng nabingwit. Ang bilis, di ba? Wala pang 1 week. Isa-isa na yan. Asahan nyo, isa-isa na yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala ng yung mga remittance sa Pilipinas gamit mo ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code sa inyong unang padala na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Kaya gamitan na sa Sendwave for all of your remittance needs. People are greedy. And you have to take advantage of that greed. Oo. You have to take advantage of that greed. So, meron na isang tao ngayon who's 1 million pesos richer. Ito yung presentation kanina ni Abalos. Panoorin natin. Medyo matagal lang, 5 minutes. Pinag-uusapan po natin yung kina Pastor Kibuloy, yung manhunt kay Pastor Kibuloy dahil siya isang pugante at ilan sa mga kasama niya na ang kaso nila ay child abuse, no? Ito yung mga bata na 7610 at trafficking. No? As ito yung RA 92008. At ito'y sa paghahanap po natin kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama, gusto ko hong ibalita, at ito'y magandang balita, na si Ginang Pauline Chavez Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong child abuse at qualified trafficking, ay nahuli na kahapon. No, siya lang po ay nahuli dahil sa police operations July 11, bandang 1:00 ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Kabanyan, Davao City, sa bisa ng isang warrant of arrest. Yun. At gusto ko rin sabihin, bago pumahuli itong si Canada, siguro mga bandang July 9, mga higit kumulang 9:30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng office dito po sa Region 11 kila Nick Torre para i-report sa police na nakita niya ang isang babae, no, na kamukha na nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na 1 milyong piso sa Emily Home Subdivision, Kabanyan, Davao City. No? Nung tanongin siya kung ganito itong tao na nakita niya, ay sinabi niyang ito nga ay si Pauline Canada. So nagkataon na bago matanggap ang tawag ng anonymous callers, ay talagang nagsasagawa na ho ng operation, no, ng masinsinang surveillance
ang mga intelligence operatives na mula po sa PNP po natin at of course iba pang mga kasamang ahensya ng gobyerno dito po sa Emily Home Subdivision. At dahil nga rito, nagsusurveillance na sila doon. nahuli itong si Pauline Canada. And so, mga kasama, sa puntong ito, gusto kong ipapresenta sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok nga siya rito. Pasok, Pauline! Pauline, pasok! Bigyan ng jacket niya! Ang tagal? Yan na, yan. Ang tagal na mailabas. Ang tagal. Pasok, Pauline! Huwag ka na mahiya! Sakit na! What? Nung gumagawa kayo ng krimen, wala kayong hiya. Tapos nahuli kayo, nahiya kayo. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga pugante na nagtago. No? At nakita po ninyo kung kaano kaimportante ang pagtutulungan ng bawat isa. Maski papano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga nagbabatikos tungkol sa reward, uulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang magbibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan, inanunsyo natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Siyempre kayo pa-follow up dyan. Tumutulig sa, siguro tanongin nyo sarili nyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumuligsa? Uy. Kaya hinahamon ko kayo, siguro mas mabuti. Ikayati nyo na lang si pastor at mga kasama. Right. Na sila na lang ay sumuko. Tama. At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakipin. Ang amin lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun laho kasimple ito. Tama naman yun. Wala kang kasalanan, o di harapin mo sa korte. Confidence ka eh. Kasi alam nyo mga kotsero, kung wala talagang kasalanan, sa una pa lang. Minsan nga, hindi pa nga umaabot ng arraignment eh. Nadi-dismiss yung kaso. Di ba yung kay Lacson? Hindi umaabot ng arraignment. Bakit na-dismiss yung kaso? Eh wala nang ebidensya eh. Walang ebidensya. So, merong mga ganong klaseng may mga ganong klaseng sistema. O let's say, nag-arraignment na. Nakita nyo na lahat ng ebidensya. O, nag-pre-trial na kayo eh. Arraignment, pre-trial, nakita na, nagkapresentahan na ng ebidensya. Tapos yung abogado nyo, sobrang galing. Magaling si Topacio eh. O, sobrang galing. Ang sabi niya, hindi. Hindi na tayo mag-file tayo motion to quash. Walang ebidensya, walang kwenta to ebidensya na to. Kakaya kong ilaban yan. O motion to quash tayo. Tapos, hindi kayo maghihiring. Pag nag-grant ng judge yun. Konting detention lang. Medyo hindi ka lang magiging komportable for a few months or days. Diba? A few days or a few months. Hindi ka magiging komportable. Pero, hindi ka rin makukulong. Pero at least, napatunayan mo na wala ka talagang kasalanan. Di ba? Eh, ito sa sistema nila, sa pinaggagawa nila ngayon, tayo ngayon na nanonood, tayo ngayon na nag-oobserba, kumbinsido tayo na, ay baka guilty nga. Baka guilty. Baka guilty talaga. Pero meron may mga, tulad nga nung kanina, yung nakita ko sa X, otherwise known as Twitter. Nagko-comment sila. Actually, ito lang naman tatlong to yung pinaka nakakatawang comment.
nakakatawa kasi it's so ridiculous. You just have to make content out of it. Naalala si Manong J. Manong J! Come on down. Panoorin niya ta. Tapos sabi niya, sumunod sa batas. Ito nga turuan mo pati yung mga vlogger mo. Oo, kasi fugitive. Hindi naman ako vlogger ni Marcos. Pero sige, papakinggan na si Manong J. Pakinggan natin. Kayo ng fugitive animal, mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Ultimo first year College of Law, alam yan Buti na lang nag-first year College of Law. Fugitive, kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Ganun ba? Kasimple. Yung tao, hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo na matagpuan. Kasalanan ba nung tao na hindi nyo siya makita? Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak ng toko ang Ilocano ito, tawag ito, bungkunana Brot. Doon ako natawa actually. Natawa ako doon sinabi niya hindi naman nagtatago to, hindi niya lang makita. Nakanantipak lang. Yan, gaslight. Anyway. Nakakaya kay Manong J. Oo. Ano sabi niya kanina? Turuan daw yung mga vloggers ni Presidente. Alam niyo mga kotsero, hindi naman ako vlogger ni Presidente. And I'll say that without batting an eyelash. Hindi ako vlogger ng Presidente. I'm not connected to the office of the President in any way, shape, or form. I'm not. The President probably recognizes me but he doesn't know me. I'm not his friend. Hindi ko rin siya friend. We don't have any substantial relationship. Not even a business relationship. So, hindi ko pwedeng i-claim yung sinasabi ni Manong J. Na vlogger daw ng Presidente. Pero, natawa lang ako doon sa comment niya tungkol sa fugitive. Kailangan daw turuan yung mga vlogger ng Presidente ng ano daw ibig sabihin ng fugitive. Kasi fugitive kayo ng fugitive animal, mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Mali daw yung definition natin ng fugitive. Sige. Ano kaya yung definition niya ng fugitive? Pakinggan natin. Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Sige nga po. First year College of Law, alam yan Buti na lang nakapag-first year ako ng College of Law. Fugitive, kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun ganun kasimple. Yung pala yun. Yung tao, hinahanap. Doon muna tayo. Kasi gusto tayong turuan ni Manong J And ako naman, mga kotsero, nakadaan naman ako sa first year law school. So, siguro naman nag-fit na ako doon sa qualification ni Manong J. Isa po mga kotsero, sa mga natutunan ko po sa first year law school ko is, and this is a personal experience, a very painful and personal experience taught to me by no less than my constitutional law professor. Sabi niya, huwag kang mag-imbento ng sarili mong batas. Huwag kang mag-imbento ng sarili mong definitions. Magbasa ka ng decisions. Magbasa ka ng jurisprudence. Okay po, sir. Thank you, attorney. Yun ang tinuro sa akin ng aking first year professor sa constitutional law. Wag daw ako mag-imbento ng aking definitions. And applying what I have learned sa first year College of Law. Ito ang definition na nakuha natin sa jurisprudence. Ito, GR number 120099. Oo. Meron po dito ang definition ng fugitive. Oo. May definition dito ng fugitive. Obiter dictum. Pero, nonetheless, nandyan siya. Nandyan yung definition. Ano yung definition of a fugitive? A fugitive from justice
Obiter dictum ito ng isa pang kaso, Marquez Jr. versus Comelec. Promulgated April 18, 1995. Now appearing in volume 243, page 538 of the SCRA. Ano daw ang fugitive? A fugitive from justice includes not only those who flee after conviction to avoid punishment. Anong sinabi ni Manong J? Ang fugitive daw ay ang tao na dininig, na convict, nakakulong, tumakas. Yun daw ang fugitive. Sabi po ng Supreme Court, hindi. Manong J. Supreme Court po ang nagsabi niyan, Manong J. Opo. A fugitive from justice includes not only those who flee after conviction to avoid punishment, but likewise those who after being charged, ibig sabihin pagkatapos kasuhan at mabigyan ng warrant, flee to avoid prosecution. This definition truly finds support from jurisprudence, and it may be so conceded as expressing the general and ordinary connotation of the term. Sa Tagalog po, Manong J, total naman, tinuruan nyo kami, baka naman ho pwede rin maturuan namin ho kayo. Ang definition nyo po ng fugitive ay limitado lamang. Lawakan nyo po. Dagdagan nyo pa. Kasi po, ang sinabi po ng Supreme Court, hindi po ako nagsabi, wag po kayo sa akin magalit. Kung gusto nyo, dalhin nyo sa Supreme Court. Ang definition po ng fugitive from justice ay hindi lamang mga tao na na-convict, na nahatulan na, at tumatakas para hindi maparusahan. Pero kasama din dyan, ang mga tao na matapos kasuhan ay tumatakas para hindi masintensyahan. Para hindi malitis. Siguro naman po, pumasok na ako dun sa minimum qualification ni Manong J na at least first year law school. Law school, di ba? Umattend ng first year law school. Kakatapos ko lang ng second year ko, magte-third year na ako. But anyway, Manong J, Supreme Court po yan. Ano pong sasabihin niya sa Supreme Court? Wag na ho natin pag-usapan kung mga vlogger ni Marcos o hindi. O vlogger ni Duterte o hindi. Pag-usapan nun lang ho natin kung ano yung sinabi ng Supreme Court. Kasi sila lang naman ang may karapatan na mag-define kung ano ang mga batas. Supreme Court lang naman. Baka naman po, baka naman ho pwede ho natin itong i-considera. Kasi po Supreme Court ho ito. Supreme Court ho kasi ito. Hindi ho ito basta-basta. So pag sinabi po na fugitive, hindi po yun ang sinabi nyo, Senator J. Malas naman ng Pilipinas. Sir J. Sonsa, hindi ho yun, yung sinabi nyo lang. Dagdagan nyo ho, lawakan nyo ho ang definition dahil mas malawak po ang definition na ibinigay ng ating Korte Suprema. Ayan, A fugitive from justice includes not only those who flee after conviction to avoid punishment, but likewise those who, after being charged, flee to avoid prosecution. This definition truly finds support from jurisprudence, and it may be so conceded as expressing the general and ordinary connotation of the term. Balikan uli natin sinabi ni Jason. Nagets ko na yung fugitive. Ang sasamahan yung lahat dyan sa chatroom. Promise. O nyo napansinin yung ngipin. Ganun talaga pag tumatanda. Kayo talaga. Pag kayo tumanda at nawala ang mga ngipin nyo, bahala kayo. May 1M. Sir naman, may 1M ka every month. Baka pustiso naman dyan. So itong sinabi ni Manong J, yung kanyang definition of terms pagdating sa sa fugitive. Pag narinig to ng mga professor namin sa law school, tatayo siya ng mga 3 oras hanggang makuha niya yung definition, yung tamang definition sa jurisprudence. Ay, naka. Tuloy natin sinabi ni Manong J. Hanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo lang matagpuan. Up. Kasalanan ba nung tao na hindi nyo siya makita?
Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak ng toko ako, ang Ilocano ito, tawag ito, bungkunana eh. Oh. Ano sabi? Hindi naman doon nagtatago, hindi lang makita. Hindi naman doon nagtatago, pero hindi siya nagpapakita. Oo. Or hindi lang makita. Oo, magkaiba kasi yun eh. Oo. Bakit kaya hindi siya nagpapakita? Yan ang tanong ko doon. Bakit kaya hindi siya nagpapakita? Wala siya sa mga service, di ba? Hindi siya hindi siya nakakapag-sermon yung regular niya na linggo-linggo. Nasaan na yun? Nasaan na yung gikan para sa masa nyo? Di ba? Ba't di kayo mag-gikan? Ilabas nyo. Pakita nyo siya sa TV. Hindi pala siya nagtatago eh. Hindi lang makita. Labas nyo sa TV. Eh lang yan. Yung mga statement niya, puro puro audio na record eh. Hindi nyo nga makipakita yung mukha eh. Kailan pa siya huling nagpakita on video? Wala, di ba? So, hindi siya nagtatago nung lagay na yon. Hindi siya nagtatago. Hindi lang makita. Ganun pala yon. Oo. Tawag dyan, palusot, Manong J. Yan tawag dyan, palusot. Ngayon, malamang sa malamang, natatakot sila kasi merong mga taong nakakakita. Merong mga taong nakakakita kay Kibuloy. Siguro, hindi lang isa ang taong nakakakita kay Kibuloy. Marami yan. Pero, hindi sila sure kung lahat ng nakakakita kay Kibuloy ay loyal kay Kibuloy. Tandaan, sa lahat ng grupo may isang Judas. Sa UBIP nga, may nagkaroon kami ng Judas eh. Maraming Judas doon sa UBIP. Lahat ng organisasyon, merong Judas kahit isa. Paano na yan? So, kung hindi naman pala nagtatago, o di, ilabas nyo. Siya pagsalitain nyo. Bakit kayo nagsasalita on his behalf? Bakit napipi na ba siya? May sakit na ba siya? Hindi na ba siya nakakapagsalita? Pagsalitain nyo siya, sige buloy. Oo, hindi yung puro kayo spokes. Kayo yung nagsasalita para sa kanya. Kayo yung nagtatanggol para sa kanya. Hindi niya kayang pagtanggol ang sarili niya. Dati, ang dami-dami niyang sinasabi. Dati, ang dami-dami niyang pinagmumura pa siya. Tapos ngayon, ayaw niyong pagsalitain. Kung hindi siya nagtatago, hayaan niyo siya to do his regular everyday things. Let him do what he does every day of whatever life he has. Otherwise, nagbobolahan na lang tayo dito. So, hindi lang si Manong J yung napansinan ko ng kanina. No? Meron ding isa. Ito naman. Nagkataon lang na parehong kalbo ha. Hindi ko sinadya yan ha. Si Ka Eric. Hindi ko sila pinili dahil kalbo sila pareho. Hindi. Pinili ko sila dahil dun sa mga comment. Okay? Nagkakataon lang ha. Huwag nyo akong pagbilalagyan ng Malaysia dyan. Kapapasok na balita! Kapapasok na balita. Sabi, Coach, di po aabot ng 200 kada barangay ang scholar ni Pulong. Hindi raw aabot ng 200. Hindi, pero kanina pang topic to ha. Kaya baka raw may ibang pinaggamitan yung budget na 30 million. Anyway, sana kanina pa. Di bale, okay lang. Anyway, nagkataon lang talaga. Kasi sila yung may mga nanarinig akong comment na parang medyo unusual eh. Oo. Na nakakatawa. So, pakinggan naman natin si Ka Eric. Pero si Ka Eric, outside of the political spectrum, I would like to think na we are quote-unquote peaceful. We are at peace. Outside of the political discussion. So, itong comment ko sa kanya would be, yun lang, in response doon sa sinabi niya na dyan sa interview. So, panoorin natin. Hindi nila kayang ipatupad yon. Pero tama si Atty. Topacio. I will agree to that point. Because of the spirit of encouragement of vigilantism at nagiging bounty hunting ang promosyon laban kay Pastor Kibuloy,
ay marami pong mga criminal groups ang pwedeng pumatol na sakyan ito at gamitin sila ng pulis o ng establishment ng gobyerno para gawan ng karahasan si pastor at i-justify ang karahasan na yon, including ang pagpatay kay pastor at sa kaniyang mga ministro at ang pag-atake sa Okay. Kingdom of Jesus Christ compound na mga kriminal, pero yan ay instigated and premeditated because of an illegal and immoral bounty. So may pananagutan pa rin sila. Pwedeng mangyari yon, pwede po. Yun ang napakadelikadong dapat singilin kay Marcos Jr. Ano man ang mangyaring criminal acts against any part and member of Kingdom of Jesus Christ and any part and leader of the KOGC and kay pastor at sa mga naniniwala sa kanila at gawa nito ng kriminal na mga akto, ang nag-udyok po niyan ay ang illegal at immoral at bulastog na order ng bounty. Okay. Ito kasi yung original post niya. Nakasulat dun sa original post. Promosyon sa bounty laban kay Pastor Kibuloy. Maraming criminal groups ang posibleng pumatol. Yun yung sinabi. Yun yung quote pala doon sa post sa X. No? So, what they're trying to say is this. Kung merong mangyari daw sa mga miyembro ng kulto ni Kibuloy, at meron ding mangyaring kriminal kay Kibuloy mismo. Ang may kinalaman daw dyan ay si PBBM. Basically, yun ang sinasabi nila. Kasi, hindi ko alam kung paano sila nag-arrive sa isang conjecture kung saan yung dahil daw dun sa bounty, pwede daw makisama dyan ang criminal groups. Kasi wala naman talagang requirement dyan. Di naman kailangang alamin kung ano yung pagkatao mo eh. Importante lang dyan, yung impormasyon mo, solid. Oo. So, para sa kanila, para kay Eric, sabi niya, pag may masamang nangyari daw sa mga miyembro ng kulto ni Kibuloy, at kay Kibuloy mismo, ay may pananagutan daw, ultimately, si PBBM. How does that compute? Command responsibility? Paano kung hindi naman miyembro ng AFP? Hindi pulis? Paano kapag yung criminal act was not committed by anyone of the uniformed personnel? It doesn't make sense. Ito yung ito yung parang nangyari nung panahon ng NPA na halimbawa namatay sa enkwentro. Ang ipopropaganda ng NPA, sasabihin nila, hindi, kasalanan to ni President Ferdinand Edralin Marcos. Kasi inutos niya ang martial law. Bunga to ng martial law. Yun. Ganun siya. Kahit wala namang policy, kahit wala namang sinabi si Presidente na patayin nyo yan or inutos na patayin nyo yan, etc., etc. Dahil sa propaganda na ganun, yun ang pinaniwalaan or at least yun ang isinulong ng mamakakaliwang grupo. To which, Eric was part of in the past. But the logic is not consistent. Lalo na sa criminal law. When it comes to criminal law, the person who committed the act or the persons who acted in conspiracy to commit the criminal act are the ones who are responsible and who are going to be prosecuted and penalized for the crime. Sa Tagalog, kung sino ang gumawa ng krimen, siya ang hahatulan. Kung sinong tao ang gumawa ng krimen o grupo ng tao na gumawa ng isang conspiracy, na gumawa ng isang krimen, sila ang hahatulan at sila ang lilitisin at sila ang hahatulan. Command responsibility has nothing to do with it. At hindi nyo rin pwedeng i-argue na it's a policy. Yung sistema of bounty or reward system sa ating ng ating PNP
is necessarily a bad thing. Hindi naman siya kasi masama. Number 1, illegal ba maglagay ng bounty? Illegal ba magbigay ng bounty? Hindi. Illegal ba na manggaling sa private individual ang bounty? Hindi. Meron bang batas na nagsasabing illegal na mag-contribute ang private citizens sa bounty ng isang high value target, which is Kibuloy in this case? High value target siya eh. So, ano yung gustong palabasin nila ka, Eric? Ang gusto nilang nila palabasin, simpleng-simple lang. Gusto nilang pagmukain na this is a political persecution rather than an actual case na dadaan sa korte dahil merong krimen na ginawa sa Kibuloy. Gusto nilang palabasin na si Kibuloy kasi kontra lang siya sa Marcos administration eh. Kaya pinagtitripan. Ganun. Gusto nilang they want to make a hero out of Kibuloy. Kaso may problema sila doon. May problema kayo doon ka, Eric. Ang problema nyo, walang naniniwala sa inyo. That's number 1. And number 2, you of all people should know the value of placing a bounty sa mga high value targets. Dati kang NPA eh, sabi mo eh. Di ba yung mga dating NPA? Yung mga matataas ang posisyon sa narango sa NPA, pag merong warrant na inilabas sa kanila, automatic merong may bounty. Alam mo yun, NPA ka eh. And regardless of the amount, kasi sinasabi lang, masyadong malaki naman yung kay Kibuloy, parang siya yung gustong unahin, etc. etc. Kung marami nag-contribute, para mahuli siya eh. Kung merong 15 tao na nagsabi, sige, tutulong ako, magbibigay ako 1M. Para mahuli na yan, matapos na. Which is not impossible, by the way. Sa grupo na iniikutan ni PBBM, tingin nyo, imposible na may magko-contribute ng 1 million. Tapos, questionin nyo ngayon yung motibo ng mga nagbigay ng 1 million, halimbawa, ng mga nagbigay ng pabuya. Questionin nyo ngayon yung kanilang kredibilidad. Ang questionin nyo, yung kredibilidad nyo. Kasi kayo, nagkakanlong kayo ng isang pugante. Ang masaklap pa dyan, pinagtatanggol nyo sa buong Pilipinas. Instead of letting this person get his day in court, nasa korte siya nagpapaliwanag, inaharap niya yung kanyang mga akusado, wala, pinagtatago nyo siya. Nakakaya yun. Akala ko ba you're all you're all advocates of justice? But it seems hindi. Pero alam nyo, yung mga kotsero, may yan eh, may purpose yan kung bakit sinequence ko ng ganito. Yung kanilang press conference, press con to kahapon eh. Yung press conference nila kahapon, yung pagtatanggol nila kay Kibuloy, ultimately, ang goal no, number 1, is to discredit yung bounty. Number 1. Pangalawa, isisi kay PBBM yung pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Bakit? Because ultimately, mga kotsero, ang goal nila ay eto. While it may be true that in certain cases, the Supreme Court said that this is a catch-all provision, but if we can prove that there is really clear bad faith on the part of the President, such as June 10, 2024 incident, and the fact that the warrants of arrest were already served 5 times, and the sheer force, volume of force that was exhibited really was a clear violation of Rule 113, Section 2, would be perhaps a ground for a possible impeachment case. Pero yun talaga ang gusto nila. They're doing all of these rhetorics. Ginagawa nila tong retorika na to, yung ganitong drama na ito, para itanim sa utak ng bawat Pilipino na, huy, kailangan na i-impeach si Bongbong Marcos. Inaabuso na niya ang kanyang kapangyarihan. Inaabuso na niya ang kanyang pagiging presidente. Kailangan na siya i-impeach.
Alam nyo, maski sila alam nila hindi nila kayang gawin yun eh. Pero of course, this may not succeed now. See? Maski sila alam nila hindi sila magiging successful dun sa impeachment. It may not succeed now, but it may succeed later. Why is there bad faith? Why? Because according to Section 40 of Executive Order 292, the oath of office, sabi nga ni Attorney Topacio, he is sworn to uphold the law and all legal orders and laws of our republic. And what does our law state? Section 13, we filed a motion for reconsideration under DOJ Circular 70, and we merely follow the law and under the rule, the Constitution. Pinutol na ni SMNI doon. Pinutol na doon. Hindi niyo pinatapos si explanation. Anyway, ang gustong palabasin nila dito, nila Torion, sinundan lang naman daw nila yung batas kasi nag-file sila ng motion for reconsideration doon sa sa DOJ. Yung sa pagpa-file nung kaso. Pero hindi pa raw sumasagot ang DOJ. Hindi pa raw sumasagot. Kaya hindi sila makapag-move forward sa RTC. At dahil doon sa hindi pa desisyon ng DOJ doon sa kanilang motion for reconsideration, hindi nila mailaban yung pagka-cancel ng warrant sa RTC. Hindi sila makapag-file ng Rule 65. 'Yon. Kasi kapag nag-file sila ng Rule 65 ngayon, sasabihin lang ng Supreme Court or Court of Appeals or RTC, wherever they will file that Rule 65 or Rule 45. Hindi, baka Rule 45 na. Review on certiorari. Tawag dito. Sasabihin lang noon, dapat inintayin niyo muna yung decision sa Supreme Court. Sa DOJ. Kasi sila yung court of first jurisdiction, of primary jurisdiction. Dapat inintayin niyo muna yung matapos bago kayo nag-file dito sa RTC. In that case, magiging appellate court ang RTC. So, yun yung depensa nila. But then again, mga kotsero, they could appeal naman in the RTC. I-appeal nila yung paglabas ng warrant. Kaso, they cannot do that. Hindi maka-move forward ang lahat. Hindi sila makaka-move forward. Bakit? Kasi hindi pa sumusuko si Kibuloy. Ano ipa-file nila na motion? Ano ipa-file nilang motion? Hindi pa sumusuko si Kibuloy. Ang pwede lang nilang gawin is Rule 65. Grave abuse of discretion amounting to an excess of a lack of or an excess of jurisdiction. Yun lang ang pwede nilang i-file sa RTC. RTC, Court of Appeals, or Supreme Court. Either of the three. Gusto niyo bang mag-move forward? Attorney Torion, I'm sure you know this already. You're a lawyer. Dean ka pa nga ng Jose Maria College Law School. I'm sure you know this. If you want to move forward, then you have to convince convincein nyo yung kliyente nyo na sumuko. Paabutin yung hanggang pre-trial, tapos hanggang doon, file kayo ng motion to quash pag yung ebidensya is not sufficient. Pero syempre, ay ni Kibuloy sumuko. Ba't siya susuko? Ang punto talaga doon really is to na itanim sa isipan ng mga tao na si Apollo Kibuloy ay binibiktima ng Marcos administration. Yun talaga yun. Yun talaga yun. Yun ang punto dyan. At gusto rin nilang sabihin na yung bounty, yung pagbibigay ng bounty is a violation of Kibuloy's human rights. Something. Kung ganun, edi you can argue it in court. Mamahuhusay naman po kayong abogado. Attorney Torion and Attorney Topacio. Mamahuhusay naman po kayong abogado. And I'm pretty sure you can argue it in court. Kaso mas marami pa silang press release eh. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit mas marami silang press release? Mas madali kasing bulahin ng publiko kaysa korte. Kasi sa korte, pantay-pantay kayo eh. Pare-pareho kayo ng alam.
Pero sa korte ng public opinion, iba't ibang level ang nakakaintindi sa kanila. Yung mga DDS, hanggang dito lang ang gugustuhin niyang intindihin. Yung mga naiintindihan na nila. Kung ano yung sinasabi nila. Tayong mga hindi DDS, tayong mga neutral, tayong mga pro-admin, masahanapin pa natin yung dahilan behind it. Wala, yung mga DDS, hanggang dyan lang yun. Tapos, nag-explain si Torion, wala na silang hahanapin, hanggang doon na lang yun. Bakit? Confirmation bias. Confirmation bias. Kaya nga sabi sa inyo, kapag Duterte supporter ka, kailangan mo isuko ang common sense. Kailangan mo isuko ang logic. Kasi hanggang dito ka lang nila dadalhin eh. Wala na dun. Wala na dun sa lampas nun. Ganyan na lang yan. And all of this drama, mga kotsero, alam nyo, it's a taking a lot of the time of our government officials. Ginagawa nila tong dramang ito para protektahan lang si Kibuloy at saka si Digong. That's it. That's it. Ito na nga lang challenge ko sa mga DDS eh. Kung talagang sa palagay nyo, nawala ng justice system sa Pilipinas, o di mag-file din kayo ng kaso sa ICC. Kaso mahihirapan kayong i-file ang maghanap ng probable cause. Pagdating sa issue ng genocide, acts, crimes against humanity, violation of human rights, crimes against humanity, and genocide. Mahirapan kayong makakuha ng ganyan kay PBBM. Kasi wala talaga kayong makikita. Kay Digong, ang dami. Kay Digong, ang daming instance of violation of human rights, crimes against humanity, and genocide. Puro sila presscon puro kay presscon, puro kay presscon. Walang problema. It's your right. It's of course. Pero sana level with us. Level with us. Sabihin niyo sa amin totoo, huwag niyo kaming bolahin. Dinadaan niyo kami sa lawyer talk Yung mga sinasabi nga kanina ni Atty. Torion, sinasabi niya, if blah blah blah, if blah 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 blah, if. Bakit? Kasi wala pang jurisprudence doon sa mga sinasabi niya. I-argue pa lang nila yun sa korte. Yung pa lang ang sasabihin nila sa korte. If mapatunayan natin na merong bad faith doon sa pag-issue ng warrant of arrest nung nakaraan, nung overkill, pwedeng ma-impeach si PBBM. But it's a huge if. How are you going to prove that if? Kaya nga siya rin na nagsabi. Sabi niya, we may not be successful now, but in the future, how sure are you in the future? Kung hindi ka nga sure ngayon paano pa yung future? So, itong grupo ng mga taong nagtatanggol kay Kibuloy, they're really grasping for straws. Kumakapit na lang sila sa kung anong pwede lang kapitan para lang meron silang pampropaganda. At natatakot na rin yung mga yan kasi malapit, I'm pretty sure na meron ng mga impormasyon, na legitimate information na nagtuturo kung nasaan si Kibuloy. At feeling ko, alam nila na may mga nakakarating na eksaktong location ni Kibuloy. Nakakarating sa kanila yon, I'm sure. I'm sure alam na rin nila na sunog na lahat ng hideout ni Kibuloy. Kasi dahil naghahabol dyan sa 10 million. Kaya ngayon ang tinitira nila yung 10 million. Kasi ang laking mitya nun Yun ang naging mitya nila. So malamang sa malamang ngayon, nagpaplano na yan ibiyahe si Kibuloy. I'm thinking that's one of the things they're going to do now. Hindi ako magtataka kung totoo yung chismis na nasa China na siya. Although sinasabi ng mga tao, ng ating authorities na nasa Pilipinas pa raw. Pero if merong reports na nasa China na si Kibuloy, I'm pretty sure na na totoo yun. Na hindi pala malayong maging totoo yun. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Pero again, public service announcement, ingat lang kapag nakakarinig ng mga galing kay Kibuloy. Kasi it's really crafted. It's neatly, ang ganda kasi ng pagkakapresente. Parang akala mo it's logical, etc., etc. But it's not. It's not.
It doesn't make sense. It doesn't make sense in our jurisprudence. It doesn't make sense in law. It doesn't make sense. Maganda lang yung pagkaka-present nila. At saka maganda yung pagkaka-argue nung if this happens, then it will result into this. If this happens, then it will result into this. Ganun yung ano nila eh. Pero wala pang definite. Walang sure. Ang sure lang natin na alam nila, most probably, is alam nila kung saan nakatago si Kibuloy. So, abangan pa natin ang mga susunod na kabanata. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa drama ng Pastor Kanor. Sumuko ka na! So, mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you tomorrow again sa ating next Coach Jared Live, guys. Bye, everyone. See you tomorrow. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?